Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, tatalakayin po natin ang aklat ng Malakias, Kapitulo 3. At pinamagatan ko po itong isuko muna. Sa kabanatang ito, si Malakias po ay naghahayag na mensahe mula sa Panginoon tungkol sa pagdating ng isang mensahero na maghahanda ng daan. At pinag-uusapan dito ang tungkol sa araw ng paghuhukom kung saan ang Panginoon ay huhusga sa mga tao ayon sa kanilang mga gawa at pananampalataya. Pinagsabihan din dito kung paanong ang mga tao ay namuhay sa kasalanan, sa pandaraya, sa mga handog at ikapu. At may tatlo po akong points na ibibigay po sa inyo. Ang una po ay ang mensahero ng Panginoon na matatagpuan po natin to sa Malakias chapter 3 verse 1. Makinig kayo sa sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, ipapadala ko ang aking mensahero, mauuna siya sa iyo upang ihanda ang daan mo, at ang Panginoon na inyong inihintay biglang darating sa kanyang templo, darating inyong pinakihintay na sugo na magsasagawa ng aking kasunduan. Sa talata na ito inihayag ang pagdating ng mensahero na maghahanda ng daan para sa Panginoon. Ang mensahero ang tinutukoy dito ay maghahanda ng daan para sa Panginoon. At ang itinuturing po na ito ay si Juan Bautista na nagbibigay daan para sa pagdating ng Panginoong Hesus. Ito ay paghahanda sa mga tao para sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mensahe ng pagsisisi at pagbabago. At ang Panginoon na inyong hinihintay ay biglang darating sa kanyang templo. Sa ating nabasa po kanina, yon ay pinahayag dito na ang Panginoon na matagal nang hinihintay ng mga tao biglang darating sa kanyang templo, at ito'y tinutukoy sa pagdating ng Panginoong Hesus na pumunta sa templo at nagdala ng kanyang nagturo ng mga katuruan patungkol sa pagsisisi at panunumbalik sa Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay magtataguyod ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan, at ito po'y tumutukoy sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Sa kabuuan po, ang talatang ito po ay nagbibigay ng propesiya tungkol sa pagdating ni Juan Bautista bilang tagahanda ng daan at ang pagdating ng Panginoong Hesus na magdadala ng kaganapan sa plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang pangalawa po ay panawagan sa pagbibigay. Sa Malakias Kapitulo 3, 8 hanggang 12, magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako at itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi nyo binibigay ang inyong mga ikapu at mga handog. Yan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin nyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, ibubuhos ko ng sobrang pagpapala. Hindi ko kayo papayagang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. Tatawagin kayong mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirhan ng inyong lupain. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Ang mga talatang pong ito ay nagbibigay ng mensahe tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay ng ikapu sa Panginoon at ang mga biyaya matatanggap ng mga tao bilang kapalit. Hinahamon ng Panginoon ang mga tao na dalhin ang kanilang buong ikapu o handog sa templo ng Diyos upang may pagkain sa kanyang tahanan. Ibig sabihin po nito na ang mga tao na magbibigay ng kanyang mga ikapu o handog sa Diyos ay ito po yung gagamitin upang matugunan ang lahat ng pangangailangan sa templo ng Diyos. At bilang tayo po'y lingkod ng Diyos, tungkulin natin at huwag pabayaan ang kanyang templo. At may pangako ang Panginoon kapag ginawa natin ito. Sabi nga po rito, padadalhan niya sila ng ulan at ibubuhos ang sobrang pagpapala. Ang talatang ito ay nagpapakita ng prinsipyo ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos at ang kanyang pangako ng kasaganahan bilang gantimpala. Ipinapangako ng Panginoon na hindi niya papayagang sirain ng peste ang kanilang mga pananim o malagas ang bunga ng mga kanilang mga ubas. Ibig sabihin, ipinapakita dito ang proteksyon ng Diyos sa mga nagbibigay ng mga ikapu na hindi lamang sa pagpapala ng kasaganan kundi pati rin sa pag-iwas sa mga sakuna. Ang pagsunod at pagtitiwala po sa Diyos ay nagdudulot ng mga biyayang hindi lamang materyal, kundi ito'y nagbibigay ng pangako ng kasaganahan, proteksyon at pagpapala sa mga taong tapat na nagbibigay ng kanilang ikapu o handog sa Panginoon at yung may buong kagalakan na nagbibigay sa Panginoon. Ito'y isang paalala ng kahalagahan ng buong puso na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos upang makatanggap ng kanyang mga biyaya.
Ang pangatlo naman po ay ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Sa Malakias, Kapitulo 3, 13, 18, masasakit ang sinabi ninyo sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi ninyo, walang saysaya maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos sa maipapakita natin kay Yahweh na nagsisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba? Kung sino yung palalo ay siya pang pinagpapala, hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi sila pinaparusahan. Ito po sa talatang ating nabasa, ito po yung mga katwiran ng mga taong walang tunay na pagkakilala at relasyon sa Diyos. Hindi mahalaga sa kanila ang pagsunod at ayaw nila maglingkod o maglaan ng panahon para sa Panginoon. Ngunit ang mga tao may pagsunod at paggalang sa Diyos ay mayroong pananaw at pag-iisip. Sabi nga po sa verse 16, pagkatapos nag-usap-usap ang mga tao may paggalang kay Yahweh, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, magiging akin sila sa araw ng paghatol ko. Ituturing ko silang isang tanging kayamanan, hindi ko sila parurusahan tulad ng isang amang hindi nagpaparusa sa anak na masunurin. At muling makikita ng mga tao pagkakaiba ng mabuti at ng masama at ang pagkakaiba na naglilingkod sa akin at ng hindi. Ang Panginoon po ay may pangako sa kanyang mga tapat na tagasunod. Sinabi ng Diyos na makapangyarihan ng kanyang mga tapat at na tagasunod ay magiging kanya sa araw ng paghatol. Itinuturing niya silang isang tanging kayamanan at hindi niya parurusahan gaya ng isang ama na hindi nagpaparusa sa masunuring anak. Ipinapakita nito ang espesyal na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tapat na tagasunod at ang kanyang pag-iingat sa kanila. Muling makikita ng mga tao ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama at ang pagkakaiba ng mga naglilingkod sa Panginoon at ng mga hindi naglilingkod sa Panginoon. Ipinapakita ng talatang ito na sa huling paghuhukom, maliwanag na makikita ang katarungan ng Diyos at ang tamang pagkakilala sa mga naglilingkod sa Kanya laban sa mga hindi. Sa kabuuan po, ang mga talatang ito'y nagbibigay diin sa pagpapahalaga ng Diyos sa Kanyang mga tapat na tagasunod at ang Kanyang pangako ng proteksyon at pagkilala sa kanila sa araw ng paghatol. Ito rin ay isang paalala sa lahat na maging masunurin at matapat sa paglilingkod sa Panginoon. Isang paalala sa lahat na ang pagsunod at tapat na paglilingkod sa Panginoon ay mayroong gantimpala at ang mga taong tapat sa Kanya ay Kanyang kikilalanin at pararangalan sa tamang panahon. Ang application ko po, isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. Isuko mo na ang oras mo at paglingkuran ng Diyos. Isuko mo na sa Kanya ang buong pagtitiwala na walang pag-aalinlangan sa pagbibigay. Isuko mo na ang lahat sa Panginoon at siya'y parangalan sa ating buhay. God bless everyone!